Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, itong sinabi ng inyong ombudsman na si Boying Remulla, kung paano niya i-spoiled, paano niya bigyan importansya, kumbaga parang untouchable naman kasi itong pamilya na ito, kaya siguro grabe ang pagbibigay ni Remulla, importansya sa pamilyang Villar. Kasi po mukhang nais imbestigahan ng ombudsman ang pamilya Villar sa isang maanomalya, parang diskumpiyado po ang ombudsman dito po sa isang flood control na dinaanan na dumaan sa mga lupa ng Villar, no? Naku, yari na. Pero eto po, meron pang special, no? Kumbaga talagang ingat na ingat si Boying Remulla sa mga Villar. Ikaw ba naman bilyonaryo. They can use all their power and wealth para ikaw ay pabagsakin, para ikaw ay gawing pulubi sa pagdidimanda sa'yo. Kaya ingat na ingat po si Ombudsman Boying Remulla. Pero ano ba naman yan? Takot ka naman pala, di wag mo na gawin. Di po ba? At ganun din po mga kababayan, eto po, meron po na namang sinabi si Pampilo Lacson tungkol dito sa witness ni Marcoleta. Napakahalaga po nito. Bakit? Kasi itong witness ni Marcoleta, hindi malaman kung talagang nasaan siya. Sinasabi nila nasa kustodiya daw ng kanyang mga kapwa Marines dyan sa loob ng Port Bonney, pero yan po ay pinasubalian na ng Philippine Navy. Nawala po sa kustodiya ng Marines si Gutesa. Nasaan ba talaga? Baka naman nasa pangangalaga na ng mga bulate. Ay, mali. Alright, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong pag-iingat ni Boying Remulla sa pamilya Villar. Napakadelikado po nito, napaka-sensitive nito mga kababayan. Bakit? Kasi po nais imbestigahan ng ombudsman itong pamilya Villar tungkol po dito sa flood control na dumadaan sa mga ari-arian ng Villars. Okay? So yan po sa quote card ng Pilipinas Today, sabi dito, we will form as a task force just for the Villars. Diba? Mukhang ingat na ingat si Boying. Ayaw madimanda ng mga Villar at baka manganib ang karir niya. Kaya sabi niya, we will form a special task force. May sariling task force para lang sa Villar. Ingat-ingat kayo diyan. Bakit hindi ba sila pwedeng imbestigahan na lang ng DOJ? Hindi ba sila pwedeng imbestigahan ng ICI? Bakit kinakailangan pang meron pang separate task force? Ano yon? Isa sa publiko nyo rin ba ang pag-iimbestiga? Baka naman mapakitaan lang kayo ng ganon gumagalaw po yung heart finger natin. Boying Remulla, kung naduduwag ka naman pala, wag mo nang gawin. Ito po ang sabi dito we will form a task force just for the Villars, ang mga spoiled na Villar. Huwag nyo kasing kakantiin, powerful yan The untouchables yan because they have billions of pesos. No, they can use all their power and wealth, no, para pabagsakin. Kung ginamitan na po ng power and wealth si Remulla, di babay, kiss goodbye Remulla as ombudsman, ganun ba? The Zapote River Drive, together with the Bacoor properties, the boundaries of the rivers, dinaanan ng river. There were improvements made in that area. Nakita mo yung river wall,
Tanong mo, sinong gumastos? Gobyerno o sila? Yun lang. Nagamit ba ang pondo ng gobyerno dyan sa sinasabi ni Remulla na river wall? Oo. Ito, tuloy natin ang basa mga kababayan. Inaanunsyo ni Ombudsman Remulla ngayong Martes nung Martes sa ating bansa, November 4, na magbubuo ang Office Ombudsman ng isang task force na mag-iimbestiga sa mga flood control projects ng gobyerno na posibleng umanong pinakinabangan ng mga property ni former Senator Manny Villar at pamilya nito. Kumbaga sinama nyo sa proyekto ng gobyerno yung pagpapaganda ng inyong mga lupain tulad ng flood control. Ganun po yung nasa isip, no? Kabilang ang mga anak na sina Senators Mark at Camille Villar. We may be putting up a new task force for the River Drive and for the flood control of Las Piñas, Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit noon The landowners also benefited from that. We have to look at that, sabi ni Remulla. We will form a task force just for the Villars. The Zapote River Drive, together with the Bacoor properties, the boundaries of the rivers, dinaanan ng river. There were improvements made in that area. There's one thing that has to be looked at. Kasi malay mo, no, yung river na yan, pag-aari ng lang mga Villars yung dinaanan, tapos habang nagpa-flood control, ginamit yung pera para mapaganda yung river wall. Siguro yun titignan ni Pag taga roon ka, alam mo kanilang lupa yon. Nakita mo yung river wall, tanong mo, sinong gumastos? Gobyerno o sila? It's as simple as that. So we will determine that later. Sa costing ng project, anong nangyari doon? Si Senator Mark Villar ang nagsilbing kalihim ng DPWH sa administrasyon ni Tatay Nyong Karton. Ayan po, no? Yan ang gustong imbestigahan ni Remulla. Kung nagamit ba ang pera ng gobyerno diyan po sa river wall na sinasabi niya na Bacoor Las Piñas River, no? Yang Zapote River na dinadaanan ng lupa ng mga Villar. Tingnan natin kung kaya mo yan. Bakit pa kasi meron pang special task force mga kababayan? Bakit hindi na lang ordinaryong task force yan? Bakit? Tatakot kayo sa Villar? Bakit? Uulitin natin. Wealth and power. If you have wealth, you have all the powers. Ang sarap maging bilyonaryo mga kababayan. Sana all may billion. Okay? Now mga kababayan, antayin na lang natin ang gagawin dyan ni Remulla. So far, plano pa lang yan. Hanggang plano pa lang. Hindi pa po nagkakatotoo. Baka naman, hanggang plano lang tapos wala na, nalusaw na yung istorya. Bakit? Baka naman nakausap na si Boying. Huwag mong gawin yan. Magkagulo tayo. Huwag mong gawin yan, Boying. Baka ma-face out ka dyan as ombudsman. Di ba? Yun na. Si Boying marami rin tong sinasabi. Gawin! Okay, wag yung puro press con. Gawin! Action! Dapat yung dinadakdak mo, gawan mo ng action yan. Wag yung puro daldal lang, puro laway, puro paasa no? Biruin mo, special task force for the Villars only. Napaka-special ng Villars. Napaka-powerful. Nakakabaliw. Takot pala kayo sa Villar. May pa-special pa kayo. Mga walang yaka kayo. Okay, punta naman tayo kay Ping Lacson. Ito si Ping Lacson. Talagang maingay mga kababayan. Anong sabi niya dito kay Gutesa? Sincere yung effort to locate him. Sincero daw po yung effort na matunton. Nasaan ba tong si Orly Gutesa? Hindi kasi nagpaparandam itong si Gutesa. Hoy Gutesa, buhay ka pa ba? Walang sasagot na spokesperson dyan Walang sasagot na ibang tao kundi si Gutesa lang. Kasi may spokesperson si Gutesa si Mike Defensor Ilabas ninyo si Gutesa, putragis na kayo. Para tinatago nyo ba si Gutesa? Wala namang threat sa buhay niyan. Gawa-gawa nyo lang yan, katang isip. Tila nag-aalala umano si Senate Pro Tempore, Senator Ping Lacson sa kalagayan ngayon ni retired Marine Master Sergeant
Orly Regala Teresa Gutesa at hindi pa natukoy ang kinaroroonan nito. Oo, no, sinasabi nila Mike Defensor, nandun daw sa kustodiya ng Philippine Marine na nasa Port Boni. Sabi naman ngayon ng spokesperson ng Navy, wala po kaming alam dyan. Wala po sa kustodiya ng Philippine Marine si Gutesa. Nasaan ba talaga? Ha? Baka naman, nandun na siya sa kustodiya ng mga bulate. Ha? Hinahanap, hindi mahanap. Pati nga si Ariel Kirubin, yung Medal of Valor awardee, hinahanap din siya, no? Lahat na lang ng intelligence report hinahanap si Gutesa, pero may pagkapalus pala ito, no? Oh, di ba? Siguro kung merong remake ng Palus, pwedeng-pwede na si Gutesa sa kasi Bantag. Ayon sa sinagawang press conference ni Lacson nitong Martes, sinabi niyang sincero umano ang paghahanap nila kung nasaan ngayon si Gutesa. Sincere yung effort to locate him. Kung mayroon siyang idagdag niya, correct. Hindi yung pagkatapos mong mag-akusa, takbo ka na. Baka yun naman ang turo sa kanya nung handler niya. Sino bang handler niya, mga kababayan? Isulat nyo na lang dyan sa comment section. Importante yung kaniyang presence kung mayroon pa siyang maidaragdag pa sa kanyang nauna nang naipahiyag. Correct. Pagpapatuloy pa niya, inaalala umano rin niya ang kung nasaan ba talaga si Gutesa gayong itinanggi ng Philippine Marines na wala raw sa kustodiya nilang nasabing witness. At saka concern din kasi hindi na natin alam kung anong nangyari sa kanya. May mga claim na nasa Marine Compound, hindi naman pala. Bukod pa dito, gusto rin daw ni Lacson malaman ang katotohanan kung sino ang gumawa ng binasa niyang affidavit. O sino nga ba pagdating sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Gusto ko ring malaman sa kaniya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung dating interview ni Congressman Mike Defensor, katulong sila Sinasabi niya na they helped Gutesa drop his affidavit. So kailangan maklarify din yun. Nako, wala na yan, no? Lacson, good luck kung lalabas siya. Hindi ba sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Correct! Tama, mga kababayan, tama po yun. Dapat malaman sino ang katulong niya, kasi tiruin nyo yung line 20. Kung talagang kanya yun, kung talagang siyang sumulat yun, siya ang may alam talaga nung kwento na yun, kahit na hindi mo basahin yung statement mo, alam mo na istorya kasi galing sa'yo pero ngayon lumalabas, duda na. Kasi sinabi ni Mike Defensor, we help him on his affidavit. Ibig sabihin, hindi lahat yung kay Gutesa. Kaya yung statement ni Gutesa na nakanotaryo na peke yung signature ni Attorney Pichi, ano ba yun? Pangalan nun? Espera. Sino yung sumulat na katulong mo? Hindi naman natin inaakusahan yung dalawa, si Mike Defensor saka si Marcoleta. Sino? Baka nga hindi si Gutesa yan May ibang gumawa, pinabasa lang sa kanya, kaya hindi niya pa alam yung line 20. Sabi niya, wala na, putol na Maski na putol na yon, kung alam mo yon, itutuloy mo lang yung kwento. Kaso mukhang halatang hindi ikaw ang gumawa, kaya duda na no? Kaya siguro, nung nalaman na gano'n na nangyari, wala siyang mapakitang ebidensya na nagpunta sila sa bahay ni Elizalde, nagpunta sila sa bahay ni Congressman Romualdez. Sabi niya, wag na lang, mabubulilyaso tayo. Bayaan mo silang mga mote, diba? Plant kamote muna kayo. Ngayon, ang tanong, dead or alive si Gutesa? Hindi malaman walang nagsasalita Yung si Defensor, sabi nandyan siya, hawak siya ng Philippine Marine. Halatang sinungaling si Defensor dakilang sinungaling din yun Ngayon, wala nang masabi ngayon si Defensor, wala siyang statement na, hindi totoo yan sinabi ng Philippine Marine na sa kanila si Gutesa. Wala po Kaya meaning, nagsisinungaling lang si Defensor, mga kababayan. Nakakahiya. Kaya tama po si Lacson, dapat lumabas si Gutesa para malaman na kung sino yung tumulong sa kanya na magsulat ng affidavit at kung may idadagdag pa siya. Di po ba? Para kung talagang gusto nyong gipitin ipakulong si Romualdez Managot, managot siya sa tulong ni Gutesa. So far ngayon, sinong mas may kredibilidad? Mukhang mas may kredibilidad pa si Martin Romualdez kasi umaten sa ICI nagpakita. So Gutesa, one and done. Ngayon, one and done and gone. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share.
Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.